Late birth registration ng halos 200 Chinese nationals na diskobre ng National Bureau of Investigation sa Santa Cruz, Davao del Sur. Siyempre, we will also report on the state of the nation in the sense that what are the lives of our people, how are they doing? Kung ano is the economy, how is it doing? Status o kalagayan ng mga ipinangako sa mga nagdaang State of the Nation address, laman ng sona ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ngayong taon. Sinasabi ng Batas Pambansa 880 ay bawal talagang magsunog ng effigy. Yun naman ay maliwanag na nakasulat sa batas. Pag may nagsunog ng effigy, siyempre huhulihin natin kung sino yung nagsusunog at magpa-file tayo ng demanda. Pagsusunog ng mga effigy sa araw ng SONA ipagbabawal pa rin. Mga lalabag, aarestuhin at kakasuhan ayon sa Quezon City Police District. Kasi po mga kapatid, ang dugo hindi na-manufacture sa laboratory. Hindi pwedeng gawin yun sa laboratorio. Hindi pwedeng synthetic ang dugo. Kaya yung pangangailangan nung nag-aagaw buhay ng dugo, nag-aagaw buhay siya, kailangan niya ng dugo. Mas malawak na pagtulong ng Members Church of God International patuloy na nararamdaman sa iba't ibang bahagi ng bansa. Mass bloodletting muling isinagawa ngayong araw. Magandang hapon Pilipinas at sa buong mundo. Una sa ating mga balita. Ipinakita na ng Quezon City Police District ang mga equipment na kanilang gagamitin para sa seguridad ng ikatlong State of the Nation Address o SONA ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Isa dito ang robot ng Explosive and Ordnance Division. Nagbabala na rin ang QCPD sa mga militanteng grupo na nagbabalak magsunog ng effigy. Ito ang balita ni Lea Ilagan. At tayo ay nananawagan dun sa lahat ng grupo na magkikilos protesta na sumunod po tayo sa mga umiiral na batas, no? Lalong-lalo na yung BP 880, no? Nakasaad naman doon kung ano yung mga ipinagbabawal at ano yung mga pwede. Maglalagay na ng mga tauhan ng Quezon City Police District sa paligid ng Batasang Pambansa 3 araw bago ang State of the Nation Address ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ayon kay QCPD Director, Police Brigadier General Red Maranan, bahagi ito ng ginagawa nilang paghahanda para sa payapa at ligtas na pagdaraos ng SONA. Kanina, ininspeksyon ng QCPD ang mga equipment na gagamitin ng kanilang mga tauhan sa ground. Kabilang dyan ang mga mobility asset, mobile command center, mga transyon, baton, two-way radio, drone at bomb robot. Ang result ng ating inspection ngayon ay nagsasabi na ang QCPD ay handang-handa na sa ikatlong SONA ng ating Pangulo. Mag-i-start kami ng deployment Friday pa lang kami sa QCPD. Friday ay meron na tayong certain percentage na i-deploy ng mga pulis. Saturday, Sunday hanggang sa Monday, yung 100%. Sa ngayon, wala pa silang natatanggap na aprobadong permit to rally ng mga grupong nais magprotesta kasabay ng SONA mula sa Quezon City Government. Ang lokal na pamahalaan na rin ang magdidesisyon kung saan dapat na pumwesto ang militanteng grupo na magtitipon. Karaniwan bago sila mag-issue ng permit ay nagkakaroon ng isang coordination meeting at hinihinga ng recommendation at suggestions ang QCPD. Ang gusto naming i-recommend ay katulad din nung last year, no, sa Commonwealth doon sa Mitandansora. Kahapon, ipinahayag ni House Secretary General Reginald Velasco na ipagbabawal na ng House of Representatives ang pagsusuot ng statement shirt o outfit sa darating na State of the Nation Address ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa July 22. Aniya, formal na pagtitipon ng SONA kaya magiging mahigpit sila sa pagpapatupad ng panuntunang ito. This is a formal event Makikita mo agad na may mukha nung isang personality na ginawang cartoon o ano, di ba? Yan ang mga bawal, no?
anything derogatory to personalities or people of authorities, no? Bawal yun. Sinabi ni Velasco na kung nais ng ilang individual na magpahayag ng kanilang saloobin laban sa pamahalaan sa araw ng SONA, malaya naman nila itong magagawa sa mga lugar kung saan pinapayagan ang protesta. You can do that after, then if you want to do it during SONA, there are areas where you can do it. But not here in the Batasan complex because pagka hindi kayo sumunod, you'll be arrested, you'll be detained. Ngunit sa panig ng QCPD, wala silang nakikitang problema sa pagsusuot ng protest shirt sa labas ng House of Representatives building. Well, yung security ng loob ng Batasan Complex ay ang may hawak po dyan ay ang Sergeant at Arms at katuwang niya po ang PSG. So sila na ang mag-i-implement ng mga security measures sa loob po ng Batasan. Dito sa amin sa labas ng Batasan Complex sa kakalsadahan, for as long as yung t-shirt nila ay hindi naman libelous ang nakalagay at ito ay napapalooban doon sa tinatawag nating freedom of expression, titingnan natin kung anong aksyon ang pwede natin gawin. Gayunman, nagbabala si General Maranan na mahigpit pa ring ipagbabawal ang pagsusunog ng FEG at nagbantang aarestuhin at kakasuhan ang sinumang lalabag dito. Sinasabi ng Batas Pambansa 880 ay bawal talagang magsunog ng FEG. Yun naman ay maliwanag na nakasulat sa batas. Pag may nagsunog ng FEG, siyempre huhulihin natin kung sino yung nagsusunog at magpa-file tayo ng demanda. Patuloy naman ang paalala ng QCPD sa mga pulis na madideploy sa SONA na magpatupad ng maximum tolerance at sumunod sa police operational procedures. Leia Ilagan, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Aabot sa 20 milyong piso ang kabuang halaga ng pondong inilaan para sa paghahanda sa ikatlong State of the Nation Address o SONA ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ayon kay House Secretary General Reginald Velasco, kabilang sa gagastusan ng pondo ang pagkain, inumin, uniform ng nasa 2,000 secretariat employees na hindi lamang gagamitin sa SONA kung hindi sa day-to-day duties, security, interagency coordination meetings, invitations, equipment rental at iba pa. Tiniyak naman ng opisyal na committed ang Kamara sa pagkakaroon ng transparency at responsibility sa paggastos sa public funds. Pinaghahandaan na ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang kanyang State of the Nation Address o SONA sa July 22. Ayon sa Pangulo, ihahayag niya rito ang kalagayan ng mga nauna na niyang ipinangako sa mga nakaraang SONA. Sinagot din ni PBBM ang ilang issue kabilang na ang patuloy na pagtatago ni Apollo Kibuloy, pati na ang pagdalaw ng mga anak ni Chris Aquino kay First Lady Lisa Marcos. Ito ang balita ni Nel Maribuhok. He can question their motives as much as they want. But magpakita siya. I question his motives. Let me question his motives. Bakit lagi kaming kine-question? Sinusundan lang namin ang batas. Sundin din niya ang batas. Hinamon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. si Apollo Kibuloy na magpakita at harapin ang mga kaso laban sa kanya. Sa ambush interview kay PBBM sa Montalban, Rizal, sinabi nito na dapat tigilan na ng religious leader ang pagkwestiyon sa motibo ng pagsasampa ng kaso laban sa kanya. Sa halip, dapat sumunod na lang ito sa batas at sagutin ang mga akusasyon laban sa kanya. Wala namang nakikitang problema ang Pangulo kung galing sa pribadong sektor ang iniaalok na pabuya o reward sa makapagtuturo sa kinaroroonan ni Kibuloy. Bakit hindi? They want to help us bring a fugitive to justice. You know, he is a fugitive. He is hiding from the law. Now, if there are private citizens who want to assist the government in that effort to bring him to justice.
Kaugnay naman ng ginagawang paghahanda ni Pangulong Marcos sa kanyang ikatlong State of the Nation Address o SONA, ayon sa Pangulo, asahan na iuulat niya kung ano na ang estado ng kanyang mga ipinangako sa kanyang nakaraang mga SONA. Babalita ko kung ano yung mga naging progress dun sa ating mga ginagawa. Yung ating mga binigkas nung mga unang SONA ay i-report ko. Tatalakayin rin ni PBBM ang usapin sa kriminalidad, droga at iba't ibang banta na kinakaharap ng bansa. Siyempre, we will also report on the state of the nation in the sense that what are the lives of our people, how are they doing? Kung ano the economy, how is it doing? Criminality, how are we doing on that? How are we doing and the other problems, social problems that we're facing, such as drugs, such as the different threats that have been coming to us. Marami tayong mga issue na kailangan pag-usapan. Nilinaw naman ng Pangulo na walang problema ang pamilya Marcos at Aquino maliban sa isyong politikal. Ito ang nilinaw niya matapos ang pagdalaw ng mga anak ni Chris Aquino na sina Josh at Bimbi kay First Lady Lisa Marcos. Ayon sa Pangulo, nagpasalamat lang ang pamilya Aquino sa ibinigay na assistance, partikular sa hiniling na travel arrangements. Until the presidency of Noynoy, we were on other sides of the political aisle. The reason na pinuntahan nila si First Lady ay simple lamang. Nangailangan I think it was Chris Aquino who needed some assistance for something. What the reports did not say is that Lisa is their aunt. Dahil ang kanyang auntie ay napangasawa si Don Pepe na the eldest brother of Cory. Malaking bagay naman para kay Pangulong Marcos ang pagkakahalal sa Pilipinas bilang host ng Loss and Damage Fund Board. Ayon kay PBBM, magiging malaki ang impluwensya ng bansa pagdating sa pagtugon sa climate change. Ngayon, ang Loss and Damage Fund Board ay mag-host ay ang Pilipinas. Kaya naman, magiging malaki ang ating impluensya para lahat ng ating pangangailangan, lahat ng ating pananaw tungkol dito sa subject matter na ito ay maaari nating sabihin at maaari magka-influence tayo. Sasabihin natin, hindi nyo naisip ito o ang kailangan nyo na gawin ay ganito. Lahat ng mga ganyan, may boses tayo na malakas. Ang Loss and Damage Fund ay pondo na ibinibigay ng mga developed countries o mga mayayaman na bansa upang ayusin ang naging problema sa kapaligiran dahil sa industrialization. Nel Maribuco, UNTV News and Rescue, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Umaasa ang Department of Energy na susuportahan ng pribadong sektor ang pagtatayo ng nuclear power plants matapos maging epektibo ang kasunduan sa pagitan ng bansa at Estados Unidos tungkol dito. Sa ngayon, wala pang formal na nagsabing nais nilang makapagtayo ng mga nuclear power plants. Gayunman, posibleng maging commercially available na ang nuclear energy sa bansa sa 2030. Ito ang balita ni JP Nunez. Our hope is that the private sector in the country will pursue nuclear power kasi may target tayo na by 2032 we have 1,200 megawatts. Nakumpleto na ng Pilipinas noong June 26 ang requirements para sa 123 Agreement o ang Cooperation Concerning Peaceful Uses of Nuclear Energy na nilagdaan sa pagitan ng bansa at ng Estados Unidos kaya't naging epektibo na ito noong July 2. Sa ilalim ng kasunduan, magbibigay ng impormasyon ang US ukol sa ligtas na paggamit ng nuclear energy. Maaari rin silang magpadala ng mga nuclear material at equipment na sumusunod sa standards ng International Atomic Energy Agency o IAEA. Ayon kay Energy Secretary Rafael Lotilla, mahalaga ang kasunduan upang maiwasang magamit ang nuclear technology sa marahas na pamamaraan. Ang US, hindi sila mag-share ng knowledge na ito kung hindi sila sigurado sa mga control measures. So for example, yung sa nuclear non-proliferation. Kasi nga, may posibilidad na yung teknolohiya ay gagamitin para sa pag-produce ng weapon.
Sa pagtaya ng Department of Energy, posibleng maging commercially available ang nuclear energy sa bansa pagdating ng 2029 o 2030. Right now, the best estimates would be in the late 20s or the early 30s bago ito magiging commercially available. Ang ginagawa lang natin is to make sure that the government and the country as a whole will be prepared to make the decision and to implement that decision. Umaasa ang DOE na susuportahan ng pribadong sektor ang pagtatayo ng mga nuclear power plants sa bansa. Ang pribadong sektor ang mag-aaral kung saan pwedeng ilagay ang mga nuclear power plant. Sila rin ay maaaring magsagawa ng training para sa operasyon ng nuclear energy at tamang waste disposal ng nuclear. Pero sa ngayon, wala pa umanong private sector ang formal na lumapit sa ahensya na nagsasabing interesado sila sa pagtatayo ng nuclear power plant. As far as I'm concerned, wala pang nagpunta sa akin na we're willing to do that. No? But I have heard that some communities are willing. Any technology carries risks. And therefore, the thing to do is to minimize and to manage, to control those sources of risks. Habang wala pang nuclear energy sa bansa, hinihikayat ng Energy Department ang publiko at ang mga ahensya ng gobyerno na mag-invest sa iba pang renewable sources of energy kagaya ng solar energy at wind energy upang mabawasan ang konsumo ng coal na siyang nagdudulot ng polusyon sa hangin. JP Nunez, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Personal na binisita kanina ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Upper Wawa Dam Project sa Montalban, Rizal. Isa ito sa malaking dam sa bansa na inaasahang makatutulong sa supply ng tubig sa Metro Manila. Ito ang balita ni Nel Maribuhok. Very happy to be able to say that yung mga ibang lugar na dati ay hindi regular ang kanilang supply ng tubig ay magkakaroon na ng regular na supply, and that's the important thing. That's really what this is all about. Kumpiyansa si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na tutugon sa water crisis ang Upper Wawa Dam sa Montalban, Rizal. Kanina, pinangunahan ni PBBM ang impounding process ceremony ng nasabing dam. Ang Upper Wawa Dam na ito ay kayang maglaman ng 120 million cubic meters na raw waters at kayang mapagsilbihan ng nasa 700,000 households o katumbas ng 3.5 million Filipinos sa mga lugar na sineserbisyuhan ng MWSS. Bukod sa maseserbisyuhan nito ang malaking demand ng water supply sa Metro Manila at kalapit na mga lugar, makakabawas rin ito sa pag-aalala ng pamahalaan sa kinakaharap na hamon sa climate change. The Upper Wawa Dam is a groundbreaking achievement, not only in providing a basic need for millions of Filipinos, but also in easing concerns on climate change-related challenges such as we have just gone through with the El Nino. Ayon pa sa Pangulo, makatutulong ito upang maiwasan ang mga pagbaha sa mga mabababang lugar. This dam will also foster climate resilience amongst our people by protecting our communities downstream from flooding and by mitigating the detrimental effects of drought. Ang 85-meter na roller compacted concrete Upper Wawa Dam ay nakumpleto noong March 30, 2024 at sa katapusan ng taon 2025, ito ay commercial operations na. Sa oras na na-impound ang tubig sa dam at lumikha ng artificial lake, ito ay panggagalingan naman upang mai-operate ang 600 megawatt energy storage facility. Nel Maribuhok, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Malugod na tinanggap ni US President Joe Biden ang mga pinuno ng North Atlantic Treaty Organization o NATO sa Washington, D.C. araw ng Martes.
Sa kanyang talumpati, sinabi ng American Chief Executive na isa itong pagdiriwang ng pagkakaisa laban sa pagsalakay ng Russia sa Ukraine. Binigyan diin din nito ang matatag na pangako ng patuloy na alyasa sa NATO sa ilalim ng kanyang pangangasiwa. Inanunsyo na rin ni President Biden ang karagdagang tulong at donasyon sa Ukraine. Today, I'm announcing the historic donation of air defense equipment for Ukraine. The United States, Germany, the Netherlands, Romania, and Italy will provide Ukraine with the equipment for 5 additional strategic air defense systems. And in the coming months, the United States and our partners intend to provide Ukraine with dozens of additional tactical air defense systems. The United States will make sure that when we export critical air defense interceptors, Ukraine goes to the front of the line. They will get this assistance before anyone else gets it. Nasa US Capitol ang mga leader ng 32 member countries para sa summit. Kasama sa mga dumalo ang kahahala lamang na bagong Prime Minister ng United Kingdom na si Sir Keir Starmer. Bago nagtapos ang talumpati ni Presidente, tinawag nito si NATO Secretary General Jens Stoltenberg para bigyan ng Presidential Medal of Freedom, ang pinakamataas na civilian honor na iginagawad ng US. Tinilugsa ang Russia sa ipinatawag na emergency meeting ng United Nations Security Council araw ng Martes, July 9. Ayon kay Ukrainian President Volodymyr Zelensky, 38 tao ang nasawi dahil sa Russia strikes, kabilang na ang 4 na bata. Ayon sa Kiev, tinamaan ng Russian cruise missile ang isang children's hospital. Bunso nito nagdeklara ng isang araw na pagdadalamhati sa Kapitolyo. Intentionally directing attacks against a protected hospital is a war crime, and perpetrators must be held to account. Mr. President, these incidents are part of a deeply concerning pattern of systemic attacks harming healthcare and other civilian infrastructure across Ukraine. Magbabalik sa hardcourt ang mga executive ng iba't ibang sangay ng pamahalaan para ipamalas ang kanilang skills sa basketball at pakikipagkaisa sa pagtulong sa kapwa sa pamamagitan ng sports. Ngayong araw ay matagumpay na nagsimula ang liga sa pamamagitan ng triple header games. Ito ang balita ni Bernard Davis. Makalipas ang halos isang taon, muling magbabalik ang UNTV Cup Executive Face-Off. Mula sa 7 team na kasali noong 2023, 11 koponan na ang magtutuos para sa iisang layunin, ang makatulong sa kanilang napiling beneficiary sa pamamagitan ng paglalaro ng sports na basketball. Ang defending champions Senate Sentinels na pangungunahan nila Senators Joel Villanueva, Sani Angara at Christopher Bongo. Sasabak din muli sa bakbakan ng mga general at colonels mula sa PNP Responders at AFP Cavaliers. Ang mga executive mula sa Malacanang o ang Office of the President Executives. Ang koponan ng Hudikatura o ang Judiciary Magis na pangungunahan pa rin ni Supreme Court Associate Justice Jose Maidas Marquez at iba pang mga husgado o judge mula sa mga syudad at iba't ibang probinsya. Kasama pa rin ang Department of Justice Beacons Executive na kinabibilangan ni DOJ Spokesperson Assistant Secretary Miko Clavano at iba pang state prosecutors. Ang Ombudsman Gapbusters, ang Government Service Insurance System o GSIS Furies. Habang sa unang pagkakataon ay makakasama na rin ang Commission on Elections na tatawaging COMELEC Fast Trackers, ang Department of Foreign Affairs o DFA Diplomats, at ang Social Security System o SSS Kabalikat Pension Boosters.
Aabot sa 2.65 billion pesos ang kabuang cash prize tax-free. 1 million pesos para sa tatanghaling champion, kalahating milyong piso para sa second place, 250,000 pesos para sa third place, 200,000 pesos sa fourth place, at tig 100,000 pesos naman bilang consolation prize sa 5th hanggang 11th place. Bernard Daddy's UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Pinirmahan na kanina ang bagong panuntunan hinggil sa preliminary investigations and inquest proceedings. Ayon kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr., malaking tulong ito upang maiwasan na matambakan ng kaso ang mga korte at ang mabilis na proseso sa paghahatid ng hustisya. Tiniyak din ng Department of Justice sa pamamagitan ng bagong panuntunan ay walang makasuhan o maaresto kapag wala namang sapat na ebidensya. Ito ang balita ni Dante Amento. It's no secret that our courts' dockets have been heavily burdened with a volume of cases, causing delays in the administration of justice. Today, we address this problem by introducing reforms that are a product of the strong collaboration between the executive and the judiciary. Hindi maikakaila na tambak ng kaso ang mga korte sa bansa na nagpapatagal sa proseso ng hustisya. Ayon kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr., sa ilalim ng bago o 2024 DOJ-NPS Rules on Preliminary Investigation and Inquest Proceedings, nabibigyan na ng solusyon ang problemang ito. Pinirmahan ni Department of Justice o DOJ Secretary Crispin Rimulya ang bagong panuntunan kanina sa Malacanang na sinaksihan ng personal ng Pangulo. Sa ilalim nito, nailipat na sa DOJ ang tungkulin ng pagsasagawa ng preliminary investigation at inquest proceedings ng isang reklamo na dati ay trabaho ng hudikatura o mga korte. Hindi rin isasampa sa korte ang isang kaso kapag mahina ito o walang sapat na ebidensya na magbibigay katiyakan na makukonvict o mahahatulan ang akusado. The new rules elevate the quantum of evidence from probable cause to prima facie evidence with a reasonable certainty of conviction. This means that only strong cases are brought to trial, reducing frivolous suits and malicious prosecution that clog our courts. Ayon sa DOJ, magtulong-tulong na ang kanilang mga piskal at law enforcers tulad ng mga pulis sa pangangalap ng ebidensya para matiyak na malakas ang ihahaing reklamo. Binigyang diin pa ng DOJ walang magkakaroon ng reklamo o makakasuhan at ng warrant of arrest kung mahina at walang nakuhang ebidensya. Yan po ang garantiya sa bagong rules na meron tayong ebidensya na tinatawag na prima facie evidence with reasonable certainty of conviction na hawak po ng law enforcement agents kasama ng prosecutors bago kayo makasuhan sa korte. Sa pamamagitan din ng rules na ito ay maiiwasan na ang ginagawa ng mga otoridad na basta na lang magsampa ng reklamo na dahilan ng pagsisiksikan o sobrang congested na mga piitan sa bansa. Only good cases that are supported by evidence would be heard by the courts, and naturally, ang effect niyan is konti din lang ang pupunta ngayon sa mga prison system natin, and that would actually add up to the efforts to decongest our jails. Apart from the other reforms and efforts to do the decongestion ng jails. Sa rules na ito ay papayagan na rin ang pagsasagawa ng preliminary investigation sa isang reklamo at inquest proceedings sa pamamagitan ng online o video conferencing. Pati ang pagsusumite ng mga affidavit ay maaari na ring online gamit ang portal na ibibigay ng DOJ. Dayon nitong mapapabilis ang proseso sa pagdinig. Dante Amento, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Cited in contempt ng House Committee on Dangerous Drugs si Michael Yang dahil sa hindi pagdalo sa pagdinig ng komite kaugnay na September 2023 drug bust sa Pampanga. Iniugnay ang dati economic advisor na Duterte administration sa isang incorporator ng Empire 999 Realty Corporation na may-ari ng warehouse kung saan nasabat ang nasa bilyong pisong halaga ng iligal na droga. Ito ang balita ni Rosalie Cos. May move then, Mr. Chair, that we cite Mr. Michael Yang in contempt for continuously being absent in spite of the subpoena, in spite of the invitation given him.
Inaprubahan ng House Committee on Dangerous Drugs ang mosyon na nagdedeklarang cited in contempt ang negosyanteng si Michael Yang, dating Presidential Economic Advisor ni former President Rodrigo Duterte. Ito ay dahil sa paulit-ulit nitong hindi pagdalo sa pagdinig na ginagawa ng komite mula pa noong buwan ng Mayo, kaugnay ng 3.6 billion pesos na halaga ng shabu na nasabat sa isang warehouse sa Mabalacat City, Pampanga noong September 2023. Iniuugnay si Yang sa isang incorporator ng Empire 999 Realty Corporation ang may-ari ng warehouse kung saan nasabat ang illegal na droga. Partikular na sa isang nagngangalang Lincoln Ong na dati umanong interpreter ni Yang. Humarap naman sa pagdinig ang dating police official na si Eduardo Asierto, dating anti-drug operative si Asierto na nagsiwalat ng pagkakasangkot ni Yang sa illegal na droga. Subalit ang intel report niyang ito, hindi umano kinikilala ni dating Pangulong Duterte. Natalisod ko at pinaimbestigahan ko sila Michael Yang at Alan Lim, na malapit nilang kaibigan ni Senator Bongo. Ako po at ang mga kasamahan kong si pulis ang nakadiskubre ng mga illegal na aktibidad at gumawa ng report tungkol kay Michael Yang at Alan Lim, mga personalidad sa illegal na droga na laging nakikitang nakasama ni Pangulong Duterte at Senator Go. Kasunod naman ng mga inihayag ni Asierto sa pagdinig, may iba pang personalidad na nais imbitahan sa committee hearing gaya ng isang dating senador at mga dating hepe ng Philippine National Police at Philippine Drug Enforcement Agency. Samantala, dahil naman sa foreign nationals na iniuugnay sa illegal drug operations at gumagamit ng iba't ibang pangalan habang nasa Pilipinas, suhestyon ng isang mambabatas magkaroon ng panukalang batas kaugnay nito. It's the desire of this representation to include in the recommendation. We come up with a law which will restrict foreign nationals from using different names. Dagdag pa nito, dahil sa iba't ibang pangalan, nahihirapan ng mga otoridad na tukuyin ang identity at hanapin ang mga personalidad na isinasangkot sa illegal drug operation at iba pang krimen. Rosa Licoz, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Hamon ni Donald Trump si US President Joe Biden sa isang panibagong debate ng walang moderators. Sa isang campaign rally, sinabi ni Trump na nasa gitna na umano ng breakdown o pagbagsak ang Democrats ngayon. Tumitindi ang pressure kay Biden at sa kampo nito na umatras na dahil sa naging debate o debate performance ito laban kay Trump. Naglabas ng arrest warrant ang isang korte sa Moscow, Russia laban sa byuda ng Russian opposition leader na si Alexei Navalny dahil ito sa mga kaso ng extremism batay sa state media. Sa ulat, nag-ugat ang mga isinampang reklamo laban kay Yulia Navalnaya dahil sa umunoy partisipasyon nito sa isang extremist society. Si Navalny ang pinakamatinding opposition leader ng Russia sa nakalipas na dekada at namatay ito sa isang Arctic Circle jail noong Pebrero. No-show muli sa suspended Banban Tarlac Mayor Alice Guo sa pagdinig ng Senado dahilan para patawan siya ng contempt at ipaaresto ng komite. Samantala, pinangalanan na ng Philippine Amusement and Gaming Corporation o PAGCOR ang isang dating cabinet official na abogado umano na sinalakay na Pogo Hub sa Porac, Pampanga. Ito ang balita ni Harleen Delgado live. Ipinag-utos ng Senate Committee on Women, Children, Family Relations and Gender Equality ang pag-aresto kay suspended Banban Tarlac Mayor Alice Guo at 7 pang individual. Ito'y matapos hindi sila sumipot sa pagdinig ng Senado ngayong araw sa kabila ng pagkakaroon ng sabpina, dahilan para patawan sila ng contempt. Dismayado ang ilang mambabatas sa isinumiting excuse letter ng alkalde na hindi nila katanggap-tanggap. Nakakahiya naman po dun sa mga tunay na may mental health, seryosong usapin ang mental health. At hindi po ito dapat ginagamit na dahilan para magsinungaling. Sinyalis po ito na meron silang alam na ayaw nilang isiwalat o ayaw nilang ipaalam sa atin at meron silang tinatago. Yung hindi nila pagpunta ho dito para sa akin is a sign of guilt.
Bukod kay Mayor Guo, ilan pang individual ang pinatawan ng contempt at pinaaresto, kabilang na mga kapatid at magulang ng alkalde. Ayon kay Senate Deputy Minority Leader Rison Tiveros, magiging epektibo ang arrest order sa oras na pirmahan ni Senate President Francis Cheese Escudero. Padadalhan naman ng sapina para humarap sa susunod na pagdinig ang nasa 15 individual na karamihan ay incorporators ng ilang pogo sa Bamban, Tarlac at Porac, Pampanga. Ayon sa National Bureau of Investigation, patuloy pa nilang hinahanap ang isa pang Alice Guo na lumabas sa NBI clearance dahil walaan niya ito sa nakasaad na address. Ngunit lumalabas na hindi lang pala si Mayor Guo ang may kapangalan at ibang larawan, kundi ang kapatid nitong si Sheila Leal Guo. Ito po ay kasabay din ng application nung nauna pong Alice Guo na may petsang November 3, 2006. Hinahanap na rin po, Madam Chair. Parehas din po yung address nila na ibinigay, yung number 83 Kalanchaw. Non-existent sila doon sa lugar na yon. Pinatitingnan na ni Senator Hontiveros sa NBI kung may kapareho rin ang isa pang sinasabing kapatid ni Mayor Guo na si Wesley Guo. Kasi kung pati yung Wesley Leal Guo ay merong isa pang Wesley Leal Guo, baka cluster, no? Group na identity theft. Parang lumalabas po na ito ay isang sistema na pwedeng magamit sa pagnanakaw o pag-assume ng ibang identity. Isiniwalat naman ni Senator Sherwin Gatchalian na naging schoolmate pala niya noon si Mayor Guo, na patunay umano na hindi lumaki sa farm at homeschooled ang alkalde. Pinakita ng mambabatas ang kopya ng school records ni Mayor Guo at ang alien certificate of registration nito na nagmatch umano sa hawak ng Bureau of Immigration. Nag-aral siya sa parehas kong school, sa Grace Christian High School, for grades 1, 2, and 3. Year 2000 to 2003. So hindi siya homeschool ni Rubilin. Nag-aral ho talaga ho siya. And nung natatandaan ko sa school ho namin walang farm ho doon, puro building ho. And ito yung kanyang school records. And in that enrollment document, interestingly, meron ding birth certificate galing sa China, in Chinese. At tinranslate and tinranslate siya sa English. So nakasulat dito na father niya si Guo Jiangjong, alam na ho natin, at ang mother niya ay si Wen Yilin. At yan muna ang update mula rito sa Senado. Balik sa iyo, Monica. Maraming salamat, Harleen Delgado. Hindi na umano ay kinagulat ng kampo ni suspended Banban Mayor Alice Guo ang pagko-contempt at posibleng pag-issue ng Senado ng warrant of arrest laban sa alkalde. Ayon sa abogado ni Guo na si Attorney Stephen David, kukumbinsihin niya itong dumalo sa susunod na pagdinig. Paliwanag ni Attorney David, dadalo naman talaga ang kanyang kliyente kung maayos na ang kondisyon nito. Pagtitiyak din nito, hindi magtatago ang kanyang kliyente. Inaasahan na maghahain ng petisyon ng kampo ni Mayor Guo sa korte para hilingin na payagan siyang wag nang dumalo sa mga pagdinig sa Senado. Kung pwede, i-excuse niya sa mga Senate hearing kasi nga, number one, nasabi niya lahat ng nangyari doon eh. Ano pa bang itatanong sa pangalawa? Ang dami niya ng kasong sinampas sa kanya. So, yung kanyang constitutional rights self-incrimination, na yun, nakataya na doon. Isang Chinese ang naaresto ng National Bureau of Investigation sa Davao City dahil sa tangkang pagkuha ng pasaporte ng Pilipinas gamit ang mga peking dokumento. Natunton ng mga otoridad na kumuha ito ng birth certificate sa local civil registrar sa isang bayan sa Davao del Sur. Dito na nadiskubre ng NBI na mahigit 200 Chinese ang kumuha din ng falsipikadong birth certificate sa pamamagitan ng late birth registration. Ito ang balita nila Lane Moreno, live. Lalaine, ano ang paliwanag ng lokal na pamahalaan dyan? Posible ba na may kasabwat din sa local civil registrar? Monica, ikinagulat ng lokal na pamahalaan ng Santa Cruz na ganito karami pala itong mga nadiskubre ng NBI na 200 Chinese na kumukuha ng mga peking dokumento dito sa kanilang local registry. At ayon naman sa kanila sa ngayon ay patuloy
ang kanilang ginagawang investigasyon para masolusyonan ito. Halos 200 mga Chinese ang nadiskubreng kumuha ng falsipikadong birth certificate sa local civil registrar ng bayan ng Santa Cruz sa Davao del Sur. 2018 hanggang 2019 pa umano nag-apply ng late birth registration ang mga Chinese. Still continuing to investigate yung Santa Cruz na LCR, mga Chinese nationals na mga falsified. Meron pang mga ibang area in the Philippines but mas marami yung Santa Cruz. Iginagulat naman ng lokal na pamahalaan ng Santa Cruz ang pangyayari dahil karamihan umano sa mga transaksyon ng Local Civil Registrar o LCR ay direktang napupunta sa Philippine Statistics Authority. Inalis na rin umano nila ang ilang mga opisyal ng LCR na may kinalaman sa isyu noon ng pamemeke ng dokumento. Patuloy pa nilang iniimbestigahan ang nangyari. Immediate talaga na ginawa when this issue arise is that at the start of the year, wala na yung nasa front line, yung job order personnel na we believe siya yung medyo ka-communicate na kung sino man yung nagpa-facilitate. So wala na siya. Diskubre ng NBI Southeastern Mindanao Region o SEMRO ang talamak na pamameke ng mga dokumento matapos mahuli kahapon ang isang 21 anyos na Chinese national na nagtangkang kumuha ng Philippine passport sa Department of Foreign Affairs sa Davao City. Dala nito ang mga falsipikadong Certificate of Live Birth, driver's license at PSA ID na may Filipino name na Hengson Limosnero. We received an information from the Department of Foreign Affairs na meron niyang nag-apply na Chinese national ng Philippine passport. And one of the interview of the DFA, kung sinong nagpaanak sa kanyang, sabi niya doktor. And nung tiningnan namin, Hilot ang nakalagay. He wants to become a Filipino. 2013 pa umano ito nag-apply ng late registration sa local civil registry ng Santa Cruz, Davao del Sur. Pero nagtataka ang DFA at NBI na hindi ito marunong magsalita ng Bisaya or Tagalog at kaunting Ingles lamang kahit sinabi nitong dito umano siya nag-aral sa Davao City. Nang imbestigahan, napatunayang Chinese national ito. Kanina naman, inamin naman ang suspect na taga Fujian, China siya. May Chinese passport at 10 taon na sa Pilipinas. Tuloy pang hinahanap ng mga otoridad ang kanyang pamilya. Sasampahan ng suspect ng kasong violation of passport law, falsification of public documents, perjury at using fictitious name, and concealing true name. Samantala, Monica, nagkikipag-ugnayan naman ang NBI sa lokal na pamahalaan ng Santa Cruz, Bureau of Immigration at itong sa National Intelligence Coordinating Council para hanapin kung nasaan na itong halos dalawang Chinese national na kumuha ng peking dokumento dyan sa registrar ng lokal na pamahalaan ng Santa Cruz. Monica. Maraming salamat, Lalaine Moreno. Higit 3 oras pa lamang mula nang mag-assume bilang police officer in charge ng Davao City Police Office o DCPO si Police Colonel Lito Patay, inanunsyo ng Police Regional Office 11 na na-relieve na ito sa pwesto ngayong araw. Kinumpirma ng PRO 11 na epektibo ngayong araw din ay papalitan na ito bilang OIC ng DCPO ni Police Colonel Sherwin Butil, habang itinalaga naman bilang Chief of the Regional Operations Division ng PRO 11 si Patay. Una nang nagpatupad ng reshuffle sa mga tauhan ng PRO 11 sa 19 na police station sa Davao City kung saan tinanggal sa pwesto ang lahat ng mga hepe dahil sa umano'y discrepancy sa reporting. Nakabalik na sa bansa ang Gilas Pilipinas Men's National Team kagabi matapos ang makasaysayang laro sa FIBA Olympics Qualifying Tournament.
hindi man nakapasok sa Paris Olympics, nag-iwan naman ng marka sa mundo ng sports ang Gilas bilang isang global contender. Tinalo ng Gilas na nasa rank 37 sa world ranking sa basketball ang number 6 na kupunan ng Latvia. At bagamat natalo sa world number 23 Georgia at world number 12 team ng Brazil, ipinamalas ang Gilas Pilipinas ang kanilang puso sa laban at kalidad na kaya makipagsabayan sa malalakas na kupunan. Ngayong ipinagdiriwang ang National Blood Donors Month, muling binigyan diin ng Department of Health at ng Philippine Blood Center ang kahalagahan ng pagdodonate ng dugo. Ayon sa mga eksperto, kapwa may benepisyo ang pagdodonate ng dugo dahil bukod sa nakatutulong ito sa mga nangangailangan gaya ng mga may sakit, may pakinabang din na makukuha ang mga blood donor. Ito ang balita ni Jen Neresina. It takes a few minutes to help 3 lives. Malaki ang magagawa ng blood donation upang matulungan ang mga kababayan nating nangangailangan ng dugo, gaya na lamang ng may mga karamdaman. Ayon kay Dr. Jana Borillo, Medical Officer 3 ng Department of Health Philippine Blood Center, may tuturing na pandugtong ng buhay ang pagdodonate ng dugo. Aniya, maraming mga kapwa-tao natin ngayon na nangangailangan na masalina ng dugo, kaya naman patuloy ang kanilang pakikipag-ugnayan sa iba't ibang mga organisasyon para makahikayat ng mga blood donor. We do that by touching agencies individually like MCGI. So through them, doon namin na-advocate through individual na agencies. Paliwanag ng DOH at Philippine Blood Center, malaki ang magagawa ng kada isang bag ng dugo dahil kaya nitong makapagsalba ng katumbas ng 3 tao. Kaya naman ganun na lamang ang kanilang panghihikayat sa publiko na magbahagi ng kanilang dugo para makatulong sa mga nangangailangan. Pero ano-ano nga ba ang mga bagay na dapat tandaan ng mga kababayan natin na gustong maging blood donor? Ayon kay Dr. Borillo, may mga kwalifikasyon na dapat sundin ng isang tao na gustong mag-donate ng kanyang dugo. Mahalaga ang bagay na ito upang masiguro rin na ligtas na gamitin ang ibabahaging dugo ng isang donor. Una sa mga kwalifikasyon, kinakailangan na nasa 18 hanggang 65 taong gulang ang isang gustong mag-donate ng dugo. Hindi rin dapat nabababa sa 50 kilo ang timbang. Importante na maayos ang kalusugan kung magdodonate ng dugo. Kung pasok ka sa mga requirement na ito, may pagdaraan ng pre-screening sa mga doktor. Ang importance nun is kasi hindi lahat ng infection or sakit nasi-screen during the technical processing ng blood. So, sa amin pa lang, dapat malaman na. Kasi syempre, kung hindi yun malaman or hindi yun ma-recognize, then ang magiging kawawa or ang magiging ang magkakaroon ng problem is dun sa recipient ng blood itself. Binigyang diin ni Dr. Borillo na ang isang blood donor ay hindi dapat magsinungaling sa screening process. Kailangan nilang ipagtapat kung mayroon silang karamdaman o kung may gamot na iniinom upang maiwasan ang iba yung hawaan ng sakit. Ayon sa mga eksperto, kapwa may magandang benepisyo ang pagdodonate ng dugo dahil bukod sa nakatutulong ito sa pagsagip ng buhay, ay may magandang epekto rin ito sa kalusugan ng isang donor. There have been researches na it's good for the long term, lalo na sa mga cardiovascular diseases such as yung blood pressure mo, yung sa stroke. They say na yung mga research nowadays, they say na nagde-decrease sila ng risk for those kinds of conditions, no? So, and of course, since natatanggalan ka ng blood sa katawan mo, nire-replenish yun ng sarili mong katawan, especially if you're in good condition. Samantala, tiniyak naman ng PBC na maingat ang proseso na kanilang ginagawa sa storage ng mga nakukuha nilang dugo sa mass bloodletting para masiguro na ligtas itong maibibigay sa mga recipient. Pagdating dito, we do blood typing. So, di ba may different types of blood typing. So, important din kasi yun na para maging safe na madonate dun sa recipients natin. And then, we do high quality na testing. So, we have here, we do
4 tests ng different types of infections. Yung most common na pwedeng ma-acquire through blood donation. And then, of course, yung may quality assessment din sila sa technical team natin. Bukod dito, mayroon ding hangganan o lifespan ang kanilang mga nakukuhang dugo. Aniya ito ay nakadepende sa ginagamit na storage machine o kung ano ang component ng dugo. Kapag kayong packed red blood cells, they can store up to 42 days. And then sa platelets, until 5 days lang. And then your plasma, up to 7 years pwede siyang ma-store with safe and quality. Kaya naman mahalaga na agad ring maihatid sa mga nangangailangan ang mga nakukuhang dugo upang hindi ito masayang. Tunay nga naman na masarap sa kalooban na makatulong sa mga nangangailangan. Kaya naman para sa ating mga kababayan na kwalipikado at interesado na mag-donate ng dugo, maaari po kayong magtungo sa iba't ibang mga blood bank gaya ng Philippine Blood Center o makiisa sa mga mass blood donation upang sama-sama tayong maging bunting instrumento sa pagsagip ng buhay. Jed Neresina, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Narito na ang ating mga naging kausi ngayong araw na Miyerkules. Salamat at shoutout po kina Henry Corrales, Larry Vicente, Antolin Estrella, Glyza Mauro, Samuel Reiteran at Emma Lampon. At narito po ang salita ng Diyos na ating sandigan mula sa aklat ng Mateo, Kapitulo 12, versikulo 37, na nagsasabi, sapagkat sa iyong mga salita, ikaw ay magiging banal at sa iyong mga salita ay hahatulan ka. At yan ang kabuuan ng ating balitaan ngayong gabi. Aming inilahad ng buong katapatan kung paano namin nasaksihan. Kayo po ay makapagtitiwala na ang aming nakita at narinig ang aming ibinabalita. At dito sa UNTV, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Magandang gabi.